Diyos. Amen. Dahil ngayong gabi, bukas, linggo, 2 beses pala pastor. Oo, bakit ako? Hindi kaya yung pangatlo, pangapat, batuhin na ako. Mari po tayo lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang Diyos sa napakagandang gabi ito. No? Amen. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos na kami po ngayon ay magsasalo-salo sa iyong matamis at napakasarap na salita. Yes. Panginoon, kayo po ang patuloy na mangusap at magpahayag ng inyong sarili sa bawat isa sa amin. At nawa o Diyos ngayong gabing ito, ang panalangin po ng bawat isa sa amin ay ikaw ay aming mainkwentro sa pamagitan po ng inyong mga salita. Salamat po o Diyos sa tunay, suriin niyo po ang puso at ang buhay ng bawat isa sa amin. Huwag niyong hayaan o Diyos na kami ay lilisan sa bahay-sambahan ito, na kami ay hindi nagagamot, na kami ay hindi nasikaso, na kami ay hindi nabusog sa iyong mga salita. Yes. Salamat po o Diyos sa inyo lahat ang kalwalatian at ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at maaari po ba natin basahin ng sabay-sabay ang salita ng Diyos. Amos na awit 24, ang talata ay 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Sino ang dapat tumawag sa burol niya? Sandali po, sandali. Hindi burol, burol. Pakibasa po ulit. Sino? Okay, 1, 2, 3. Sino ang dapat tumawag sa burol ni Yahweh? Sino ang aahon? Sino ang makayanan pumasok sa templo? Sino ang tutulungan pumasok sa tao? Siya ang maliit ng isip at buhay na hindi sumasama sa Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang salita ng Diyos, tayo po lahat ay makakaupo. Mukhang karamihan sa bumasa mga bata. No? Kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang pananampalataya ay pumapasok po sa bawat isa sa atin. Paano? Hindi sa galing ng pastor na nagsasalita. Lalong hindi sa sipag ng manggagawa. Paano pumapasok ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag nagbasa ka at mahina, hindi mo masyadong maririnig. Pag di mo masyadong narinig, hindi lalago pa ng palataya mo. Aadtukin ka. Kaya po sa gabi ito, pag-aralan po natin ng isang paksayan sa unang gabi po ng serye ng ating pag-aaral, Spiritual Revival. Ang salitang revival, ito po ay ginagamit sa ating panahon ngayon sa iba't ibang mga, sabi nga nila, pagkakasalin. Pag sinabi po halimbawa sa atin ang revival sa panahon natin, ito po yung mga hinimatay. Pagka hinimatay, lalapitan at pagkatapos gagawin po lahat ng paraan para siya ay ma-revive. Buhay pa yun, hindi ba buhay? Para po siya ay ma-revive, sabi nila. Sa madaling salita, ano po ang ibig sabihin ng salitang revival? Sa simpleng pananalita po, ang revival, ito po yung pagbabalik sigla, pagbabalik lakas, pagbabalik sa dati. Ano? Sabi nga nila, kung maalala po ninyo, nung tayo po ay bagong tumanggap sa ating Panginoon, napakasigla natin. Doon tayo po ay bagong tumanggap sa ating Panginoon, excited tayo sa salita ng Diyos, excited tayo sa panalangin, excited tayo sa pagsamba, excited tayo sa pagmamahal sa ating mga kapatid sa Panginoon, at higit lalo, excited tayo sa pag-istima sa likod ng Diyos. Pero sabi nga nila, dumaan ang mga panahon. Sabi nga ng isang awit o ng isang himno, noon daw, paborito ito, sabi niya, kay Jesus ang lahat inaalay ko. Sa Ingles, sabi niya, I surrender all. Aba, nung tumagal na siya sa pananampalataya, hindi na I surrender all, I surrender some. Tumagal pa siya sa konti pa sa pananampalataya, I surrender none. Ngayon, alam niyo kung ano na siya?
hindi na nagsisimba, hindi na nananalangin, kasi ang awit na niya ay surrender. Tinatawanan ninyo to, kapatid. Baka isa tayo sa mga binanggit ko. Pag-isipan mo ito, bago po ako papalaot sa aking mensahe. Yung mang-init mo dati sa pananalangin, hanggang ngayon, ganyan pa rin. O kaya mo nang gawin ng ibang trabaho at mamaya na lang ang panalangin. Yung man dating init mo sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, kung papaano nung ikaw ay bagong mananampalataya, kung pwede lang ang Biblia, huwag mahiwalay sa'yo. Ngayon, okay lang kahit di kayo magkita ng Biblia mo. Naalala niyo po yung unang dalo niyo sa simbahan? Naalala niyo ba yung 5 years, 10 years ago, kung ilang taon na ikaw ay mananampalataya, yung unang-unang linggo na ikaw ay dumalo sa simbahan, mangyak-ngyak ka. Yung unang dalo mo sa simbahan na talaga ninanamnam mo bawat salita na namumutawi sa labi ng iyong pastor. Naalala niyo ba yung unang linggo na nandito ka nung ikaw ay kauna-unahang kamayan ng mga kapatiran? Na dati sabi nga nila, I am nobody but now I am somebody. Nadama mo yung tinatawag nilang Christian love and Christian fellowship. Nadama mo yung tinatawag na tamis na salita ng Diyos. Nadama mo yung tinatawag na pagtanggap mag-isino ka man ng mga kapatiran. And you came to your senses and sabi mo, almost heaven. Pero walang kasunod ng West Virginia. Mountain Mama, take me home. Patay ka na. Pero dito po, ang tanong ko ito buhay pa kaya yung damdamin yun? O wala na? Tanungin po natin ano mga sarasarito. Pag binuksan mo ba ang Bible mo ngayon, excited ka? Pag sinabing manalangin, excited ka? Pag sinabing linggo na, magsamba na tayo, excited ka? O tatapusin ko muna ito labahin ko? Ahabol na lang ako. Kapatid, patay ka na, matagal. Matagal na. Pagkatapos iyak-iyak ka simbahan, kaya mo, sino ka? Mahal mo ang Diyos? Sinungaling. Pagkatapos pag nagsalita ka, akala mo, sino kang Kristiyano? Akala mo sino kang mahal na mahal mong Biblia? Akala mo sino kang huwa ng Kristiyano? Ito nga sa eskwela 3 oras nang pinag-uusapan ng tungkol sa Diyos, nandun ka sa sulok, nakatamimi, di kumikibo. Pero ikaw may alam na sagot kung sino ang tunay na Diyos. Nag-uusap na sila paano pagpunta sa langit, nandun ka sa opisina sa sulok, nagtatype pa kunyari, pero totoo, tamimi ka, ayaw mo sumagot. Bakit? Nahiya ka. Bakit? Baka hindi mo na-enjoy yung pagiging Kristiyano. Kung lahat ng binanggit kong ito, sinasabi mo, Dr. Laiko, ako'y isa sa mga yan, kailangan mo spiritual revival. Kailangan mo. And tonight, I am speaking hindi lamang para sa miyembro, but spiritual revival is for every one of us. Maging sa mga lingkod ng Diyos. Bukas ng gabi, tatalakayin ko po ang tinatawag nilang spiritual revival sa konteksto ng iglesia. Ngayon, kukunin natin individual. At bukas, talakayin po natin ang Laodicean Church. Kapatid na minamahal dito po sa pagsain ng tinatawag na spiritual revival, meron po ilang bagay na gusto kong dalhin sa inyo. Sabi nga po ng awit 24, ang revival, ito po ay sumasaklaw sa 3 mahalagang bagay sa ating mga buhay. Ano po ito? Una, Balikan po natin, yung ating puso. Balikan po natin yung talata, Sabi nga po rito, una, mga kamay. Okay? Tingnan po natin, mga kamay. Kinakailangan malinis at ito'y tumutukoy sa ating mga kilos. Sabi nga po ng awit 24 kanina, Kung mapansin po ninyo, doon sa talata, meron pong binanggit dyan na kamay. Ang kamay po na tinutukoy dito, ito yung ating paggalaw, ito yung ating kilos, ito yung ating buhay. Kaya po pambungad ang tanong ko kanina yung pambuhay natin nung tayo bago mananampalataya, hanggang ngayon ganoon pa rin kaya? Dear beloved, listen to this. Your talk should validate with your walk. Yung pananalita mo, kinakailangan ito po ay mailarawan ng iyong pang-araw-araw na buhay. Sabi nila sa atin daw panahon ngayon, ang sabi po ni Raven Hill, isang revivalist, ang sabi niya, sa ating panahon ngayon, maraming mga Kristiyano sa muso, pero hindi sa puso. Kristiyano sa
bibig, pero hindi sa dibdib. Tayo po kaya ay kabilang doon. Kapatid na minamahal, saan ka nakatira? Kung ikaw ay nakatira sa zone, sa lugar na kung saan nandoon ka, at ikaw ay Kristiyana na sa loob ng 5 taon, ang tanong ko simple lang, nakapaglapit ka na ba ng 5 kaluluwa nakapit mong bahay mo? Kung hindi, kailangan mo ng revival, kapatid. Very clear po. Maging ang siyensya, maging ang mga di mananampalataya, ito po ang kanilang paniwala. Only dead fossils fossilize and do not reproduce. Yung mga dead fossils, ito po yung mga patay na mga organismo, hindi na magre-reproduce yan. Kapatid, kung 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala ka pang may lapit sa Panginoon, baka patay ka pa. Nag-aakala ka, Kristiyano ka. Naghahanda kang pupunta sa langit. Baka pagdating mo dun, sabihin mo, bakit mainit? Kapatid, hindi langit ang napuntahan mo. Ano? Hindi totoo na patay yung aircon sa heaven kasi nagtitipid ng kuryente. Impyerno ang napuntahan mo. Sapagat ako naniniwala, ang isang tunay na anak ng Diyos, siya po ay maglalapit at maglalapit ng kaluluwa kay Kristo. Ang ibig sabihin, what you had experienced, what you had tasted, what you had enjoyed, you want others experience likewise. Gusto nyo maranasan din nila. Naalala po ninyo, si Pedro, nung siya nakakilala kay Kristo, hindi naman siya dumiretso kay Kristo eh. Si Andres, dinala niya si Pedro kay Kristo. Alam mo ninyo bakit nagkaroon ng tinatawag nilang church sa Samaria? There was a Samaritan evangelistic night. At nagkaroon po ng tinatawag na yung woman of Samaria, kung maalala niyo doon sa well, I believe, yun ang nagdala ng mabuting balita sa lugar na yun. Kaya kapatid, Sunday pagpunta mo sa church, subukan mo maupo sa harapan. Pag upo mo sa harapan, mag-about face ka, tumingin ka sa likod, titigan mo lahat na nagsisimba at tanungin mo sarili mo, ilan dito ang nadala ko kay Kristo? Kapag wala, may problema ka. Ano? Kasi po, baka angkin tayo ng angkin ng Kristiyano. Baka hindi. Sabi po ni Kristo, by their fruits, you will know them. Sa kanilang bunga, makikilala mo sila. At hindi lang mo yun. Sabi niya, ang tunay naman ng palataya, nagbubunga po yan. Kaya pag-isipan natin. Ngayon, sa pamumunga po natin, 2 paraan. Number 1, pwede po tayong mamunga yung tinatawag na magandang kilos, magandang asal. Kaya nga po sabi ng Biblia, nung tanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang tagapagligtas, ang pumasok sa puso natin ay ang Espiritu ni Kristo. Galatia Kabanatang 4, talatang 6. Sabi ka, and because you are son, God sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So ngayon, ang pumasok para sa puso ko, nung tinanggap ko si Kristo, August 11, 1978, 9:33 ng umaga, ang pumasok para sa akin ay ang Espiritu ni Kristo, ang banal na Espiritu. Ngayon, kung ang banal na Espiritu nasa puso ko, anong lalabas? Bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, patience, meekness, kindness, temperance, so forth, so on. Ang tanong, lumalabas ba sa atin yun? Kung lumalabas yun sa atin, o sabi po nung awit, and they know that we are Christians by our love. May pag-ibig ba? Baka aso mo lang sa bahay, hindi mo makasundo. Tapos nag-aangkin-angkin ka pang Kristiyano ka. Yung aso mo, 3 taon mo ng alaga, tinatahunan ka pa. Abay, kung yan aso lang, hindi kayo magkasundo, tao pa kayang kapitbahay mo. Okay, bandayan natin. So, una po rito, makita natin yung ating mga kamay. Ito po yung tumutukoy sa ating mga kilos. Puri ng Diyos kung meron po sa ating kalagitnaan na meron ka namang kaluluwa na nadala kay Kristo. Sapagkat ako naniniwala, when we all get to heaven, pagdating natin sa langit, yung kaluluwang yon, yun ang unang kakamay sa'yo. At yun ang magiging kagalakan mo sa iyong pananabili sa langit. Kapatid, magdala tayo ng kaluluwa. Maglapit tayo ng kaluluwa kay Kristo. Isang palatandaan ng isang revived na Christian, nagdadala siya ng mga kaluluwa. At hindi lang po palatandaan ng isang revived na Christian, yung kilos, yung asal niya, yung buhay niya,
kahawig ng buhay ni Kristo. Minsan po, merong isang lugar sa Europa, umuni ang tren para ito po ay magsimula ng magbiyahe. Takbuhan po yung mga nahuling pasahero. Isa rito ang isang lalaki na nakamerkana at meron dalang attache case. Tumatakbo, hinahabol po bago magsara yung pinto ng tren hanggang nabunggo niya na hindi sinasadya isang bata na nagtitinda ng candy at saka ng sigarilyo. Pagkabunggo po nitong lalaki, sumambulat po yung mga paninda ng bata. At nagsimula na pong humuni yung tren at paalis na ng unti-unti. Tinignan na lalaki yung tren. Pero nagkibit balikat siya, tinignan niya itong bata, umiyak. Ang ginawa niya, binaba niya yung kanyang attache case, sinimulan niyang pulutin yung mga sigarilyo, yung mga candy na nagkalat. At inilapit niya, binigay niya ito doon sa bata, at pinigyan niya ng $5 yung bata. At sinabi niya ito sa bata, "Boy," sabi niya, "I'm sorry, I'm so sorry." Sabay takbo po ito, pilit niyang hinabol yung tren. At nung ito po ay malapit na niya mahabol, napansin niya, may tumatakbo din sa likod niya. Yung bata. Yung bata. Habang siya po'y tumatakbo, nung nailagay na niya yung kanyang paa doon sa mismong tren at kumapit na siya, lumingon siya ganyan, yung bata na doon tumatakbo rin. Ang tanong ng bata, "Are you Jesus Christ, sir?" Sabi niya, "Sir, ikaw po si Yesu Cristo?" Bakit yan natanong ng bata yon? Because in the Sunday school, the child learns, si Kristo, gano'n ang magiging ugali niya. At nakita niya ang taong ito, akala niya si Kristo yun. Napagkamala na ba tayong Kristo? O malimit tayo pagkamalang Judas? Dalawa lang naman yan eh. Dalawa lang yan. Hindi mo lalayo dun. Ha? Ang ganda ng pagkamalang kang Kristo, di ba? Huwag lang yung Kristo nang sinisigaw sa pula sa puti. Ay, ibang Kristo naman yun. So dito po yung ating kilos, yung ating buhay. The next po dito, makita po natin mga minamahal. Pangalawa, sabi nga po, ang ating puso. Yung ating puso. Ito po ay dapat, sabi nga po, dalisay. At ito yung ating damdamin. Ano po, kumusta po yung ating mga pananaw ng buhay, sa buhay? Do we live like the rest of the people sa panahon natin ngayon who are living a double standard? Yung po bang double standard na ibig sabihin sala sa init, sala sa lamig. Minsan matapat kay Kristo, minsan hindi. Ano? Bigyan ko po ito ng halimbawa para mas madali nating maintindihan. Bumibili ka sa supermarket. Ito yung mga pinamili mo. Kinuwenta ng kahera. Sabi ng kahera, 850 pesos po. Ano na? 350 pesos po. Binigyan mo siya ngayon ng 1,000. Maganda magsukli mo. 650. Okay? 1,000 ang pera mo. Sinuklihan ka ng 150. Ano sasabihin mo? Hoy, kulang ha! 1,000 yung pera ko. Di mo nakita? Ha? 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 Ilalaban mo yung karapatan mo, di ba? Tira-tira. Okay lang, my girl, ha? Kapatid, balik rin natin. Ang pera mo, 500. Ang binili mo, 350. Magkasakli mo? 250. Eh, bigla ka sinuklihan ng 650. Ano sasabihin mo? Answered prayer. Lord, ba't alam mo, kailangan ko ng 650? Galing ah. Or pwedeng pabulong, sabihin mo kaya, blessing. Bakit kapag sobra, kahirap kumibog? Kapag kulang, kabilis mong kumibog. Kapatid, dalisay ba ang ating damdamin? Minsan kung meron kang inilalaban ng karapatan, yung kaya talagang totoo, o meron kang personal na intensyon? Meron kang motibong makasarili. Ingat. Bantayan po natin yun. So dito po yung ating mga puso, dapat ito dalisay. Huwag po tayo magtago ng kasalanan. Sabi nga nila, magtago ka ng pera. Maghimpok ka ng pera.
Ang huwag mong iimpukin, kasalanan. Yes. Amen. Eh, bakit? Talo mo pa yung sumabak sa 5'6". Dahil malaki po tubo niya. Pag nagtago ka ng kasalanan, nagpunta ka ng kasalanan, naku, pagka ang dividendo niya bumalik, malaki yan. Delikado ka. Kaya po rito, hindi lamang yung ating kamay, yung ating puso, pangatlo, ang ating dila. Ito po ay di dapat mandaraya. Sabi nga po, maging sa ating pananalita. Alam na po ninyo sa 10 utos, meron po doon na kung saan sabi nga, huwag ka, ano yung 10 commandments? Meron pong kautusan doon na kung saan huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa anumang bagay na walang kabuluhan. Minsan makautang ka lang. Ay, babayaran kita! Alam ng Diyos yan, Pexman. Tamaan man ako ng kidlat, biglang kumulog. Joke lang. Kumusta po yung ating dila? Kumusta yung ating pananalita? Napakahirap yata minsan kung gamitin sa iyo na, sabi po ng Roma Kabanatang 3, ang taong makasalanan, binanggit po ito ni Pablo na kung saan, sabi niya, ang lahat ay nagkasala, di nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Pero summary lang ang verse 23. Verse 3 o verse 10 hanggang doon po sa verse 22. Yun ang paliwanag ng verse 23. Sabi niya, pag sila lumakad, ang lahat ng dinadaanan nila nasisira. Sila'y parang mga nitso na malinis sa labas, sabi niya, pero sa loob, mapapaho at marumi. At hindi lamang yun, ang mga paa nila ay nagtutumulin sa pagbubo ng dugo. Ang mga kamay nila, sabi niya, ay para sa pagkawasak. At ang mga dila nila ay parang sa kulupong. Alam mo ba yung dila ng ahas? Saka yan. 2. Tama, mali. Tama, mali. Yun po yun. Pag-isipan mo minsan, sa loob ng 1 linggo, ano kaya mas marami mo nasasabi? Totoo o hindi? Subukan mo minsan mag-score. Kasi baka mas marami ang hindi totoo, delikado yan. Yung pong ating dila. Sabi nga nila, malimit daw po ito ang testing maging sa ating spiritual na buhay, ikukumpara sa physical, the truthfulness of our tongue. Pag nagpunta ka sa doktor, kahit hindi mo pa sabihin ang sakit mo, anong unang pinagagawa niya sa'yo? Ang sasabihin ng doktor sa'yo, labas mo dila mo. Labas mo dila mo, di ba? Bakit? What is in the tongue? Ang sabi nila, when your tongue changes its color, may problema ka. Ano? When there is something in your tongue na kung saan unusual, may problema yung katawan mo. Kaya po, ang dila, yun ang testing nila. Sa buhay spiritual, ganun din. Sa buhay spiritual, ganun din. Kaya nga po si Santiago, sabi niya, hindi niyo ba alam na sabi niya, ito rin ang bilang ito ang ginagamit natin sa pagpuri sa Diyos at sa pagsumpa o paglait sa ating kapwa. May isang katas ng boses mo, puri ka ng puri sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Pag huwi mo ng, praise name! Ako kayo, mga... The same time. The same time. Mantayin po natin ang ating dila, kapatid. Sana kung gaano kakagandang umawit sa church. Sana kung gaano kakagandang umuri, bumati sa iyong pastor, sa kapatid, sa Panginoon. Magandang umaga po. Magandang hapon po. Kamusta na po kayo? Pag huwi niya sa bahay nila, parang change time. Diros kasi, papalitan niya, bilang pambahay. Sinan pa. Hoy! Ngayon ka lang! Ang impaktong walang silbi ito. Uwi ka pa! Pupunta na naman sa church. Mali, dila pang simbahan. I love you, Lord. Kaya na. That time is the same. Then you need a revival. You need a revival. Nirebuke ni Kristo yung mga ganun eh. Sa Mateo Kabanatang 15.
7, 8, and 9. Sabi niya, totoo ang isinulat, lahat ng isinulat ni Jeremias tungkol sa inyo, sabi niya mga Pariseo. Tunay na sabi niya, ang mga bibig ninyo, mga dila ninyo ay napakalapit sa akin, datapot ang puso ninyo ay napakalayo. Sabi niya, your tongue draws near to me, but your heart are so far away. Ano kaya tayo? Ano po ang spiritual revival? Tapos na po tayo sa introduction. Nag-design na ako, Pastor. Yes. Okay. Okay. Ano po ang spiritual revival? Ang revival, ito po ay nangangahulugan, sabi ko nga kanina, ng pagbuhay, muling paggising, muling pagsigla, mula sa panunupaybay. Mayroon po malaking kaibahan ang tinatawag nilang ebanghelismo sa spiritual revival. Now, ano po ang kaibahan nito? Ang isang makasalanan ay nangangailangan ng ebanghelismo upang mailapit siya sa Panginoon. Di pwede ang revival sa kanya. Kailangan niya muna ang muling kapanganakan. Datapwat, ang isang ipinanganak na muli, na tumalikod ng lamig, na wala ng sigla sa Panginoon, ay tunay na nangangailangan ng spiritual revival. Ang nangangailangan po ng spiritual revival ay yung anak na ng Diyos. Pero siya ng lamig. Siya'y tumalikod. Kahit anong gamitin na siguro, nadulas, nadapa, natapilok, tumembong, o kung ano man. Basta wala siya doon sa normal. Wala siya doon sa normal. Revival is the return of a Christian from backsliding. Revival is the beginning of new obedience to the Almighty God. Revival includes a deep conviction of sin. And revival brings a deep sense of His presence, glory, and wonder of God. Kapatid, pag umaawit ka, kaya personal, kaya sa kapilya, nadarama po ba ang Diyos? Baka naman umaawit lang tayo. Ako po ay sa pananampalatayang Baptist, Southern Baptist po ako. Nung ako po ay tunay na makapag-inkwentro sa Diyos, sabi niya noon, hindi ako believe sa speaking tongues. Nababayaan ko lang, talagang sabi niya, kami pong mga nag-aral, ang amin is wala ka niya tatapon, pero kung ayaw mo huwag mong tanggapin, huwag mo nalang pansinin. Okay, ganun lang kasimple. So pinababayaan lang po lahat-lahat. But when I had my personal encounter with God, at ako po'y naka-experience na tinatawag nilang bautismo ng banal na Espiritu, ang bigay ng Diyos sa akin ay rebuke. Lahat po ng nagkikibit-balikat ako noon, hindi ko masyadong pinapansin, bigla binigay niya lahat sa akin. I speak in tongues, I discern spirits, I have visions, dreams, I can interpret dreams and visions. Hindi lang po yun, napakarami, signs and wonders. Kaya po, alam nyo, sa time natin ngayon, napakarami po ng tinatawag nila na mga tao na kung saan they worship. Nagsasamba, umaawit, nagpupuri sa Diyos, pero sa totoo lang, ang puso nila, vacuum, walang laman. Hindi totoo. Kaya kasi nyo minsan, kapag sa simbahan nagsamba ka sa Diyos one Sunday, umawit kayo, at the top of your voice, umawit ka. After that, pagod na pagod ka, that's not in the Spirit. That's flesh. That's pure flesh. Minsan nakala ng mga iba, kapag nagsosomnid po, kapag nangunguna sa pagsamba, kapag nasa worship team, kung kailan pawis na pawis, nandun ang Espiritu. There! Hindi ako maniwala doon. Hindi ako maniwala doon. Dahil hindi nakukuha sa pawis yun. Kala natin minsan, kung pakabayani ka, pinakamataas ang pitch mo, pinakamataas. Hindi yun, hindi nakukuha doon. Kapatid, dito. Dito yan. Kasi kung magaling na singer lang, mag-rent na lang tayo. Tama? Kunin natin yung shackle. Kunin natin yung orange yung bamboo. Diba? Kumuha tayo sa Pinoy Dream Academy. O kaya kumuha na ng local na banda. Mas mura pa. O, pag binayaran mo pa yan, hindi pa sasama loob sa'yo nun. Eh, minsan, nag-worship team, kasama mo, pag talikod mo, kalaban mo. Puso eh. Puso, kapatid. Pag ganun, kailangan mo na revival.
Because revival brings, sabi ko nga, a deep sense of His presence. Kapatid, sana pag umawit tayo, pag nagpuri tayo, sana maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Otherwise, nagpapagod lang kayo, kapatid ko minamahal. Walang kwenta, susunugin lahat yan. When all our performances, when all our tactics and antics to the altar are tested by fire in heaven, what will only stand are those done in the Spirit at in the flesh. Bakit minsan parang nauubusan tayo? Bakit minsan parang tayo naupos na kandila? Bakit minsan exhausted tayo? Why? Because most of our actions were done in the flesh. Ano po yung sinabi ng Isaiah 40? Be still and know that I am God. Bakit? Kasi siyang gagawa lahat eh. Lahat ng gagawin natin dito, sino nagbibigay ng lakas? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng talino? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng karunungan? Ang Diyos. When you perform, under kanino? Sa Diyos pa rin. Kaya ano sabi ng Book of Acts? In Him we live and move and have our being. Diba? Minsan sabi nila, ay kayo naman mga born again, puro na lang kayo Bible, puro na, para kayo mga robot. Ako, okay na ako. Okay na ako. Kahit robot ako, kung nagpapagalaw sa akin ay ang aking Diyos. Eh, ikaw naman robot, sino nagpapagalaw sa'yo? Mundo? Ay, okay na ako rito. Diba? Kapatid na minamahal, can we still feel the presence, the glory, and the wonder of our God? Now, kailan po kailangan ang spiritual revival? Okay? Kailan po siya kailangan? Alam, mabasa pa ninyo ito, no? Meron po 27 indications that we need revival. Basahin ko lang po ilan. Meron daw po 27 indikasyon na tunay na kailangan natin revival. Number 1, when we do not love Him as we once did. Sabi nga, yung dating pag-iibig, wala na. When earthly interests and occupations are more important to us than eternal ones. Anong mas mahalaga sa'yo? Trabaho mo o kaluluwa? Kasi pag-iisipan mo na yan. Ano kaya mas mahalaga sa'yo? Yung dinalaw ka ng kaibigan mo, kaya hindi ka nakapunta sa church, or yung merong meeting sa church na kailangan magpunta ka? Alin mo na sisiputin mo? Dito kapatid, pag yun, yung mga pagsalita rito sa sabihin ko, pag fiesta, excited ka pa rin ba magsimba? Karami kong kakilalang Kristiyano, kala mo sinong pakabayani na anak ng Diyos, mahal na mahal daw nilang Diyos, nag-fiesta! Alam niyo bukong bibig nila? Maintindihan naman tayo ni Pastor, kung sa year lang naman ng fiesta. Ay sinungaling ka pala eh. Kung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Eto ngayon, humihingi ka ng palugit. Di ba? Alam niyo, masakit doon. Fiesta. May dala ka ng Bible, nakabihis na kayo. Pupunta na kayo sa church para purihin niyo ang Diyos. Yung isang pista po, basta hindi para sa santo, maganda yan. The Old Testament had so many festivities. Ano? Pagdakila sa karangalan ng Diyos. Now, fiesta. Aalis na kayo, nakabihis, may dalang Bible, kasama yung pamilya, aalis na kayo. Eh, dahil yung fiesta, biglang may dumating na kamag-anak. Makikipamiesta sa inyo. Ano gagawin niyo? Ay naku, hindi ko mayon. O mga anak, sige, kayo na lang magsimba. Pakisabi na lang kay Pastor, hindi ako malis kasi hindi ako makalis ng bahay kasi may dumating ng mga pinsan. Galing pa ng 7 na, hindi lang malayo ka. Babuyan na yun na. Kamag-anak namin, taga Malaysia. Malaysia. Kamag-anak namin, taga Somalia, Timbuktu, Iraq. Ano? Yung mga anak na lang ngayon pinasimba. Siya, naiwan. Kasama yung asawa niya, pinagluto daw lahat. Kapatid ko minamahal, pakinggan nito. Ito ang repercussion noon. Indirectly, sinasabi mo sa kamag-anak mo, hindi importante ang simbahan namin. Mas importante ka. Indirectly, sinasabi mo, mas mahalaga ang okasyon ng piyesta kaysa samba. At kailan pa man, witnessan mo yung kamag-anak mo yun, di natatanggap yun sa Diyos. Kung ikaw lang mag-witness. Bakit? Bad shot ka na eh. Dahil lang sa Kanya, iniwan mo yung Kristo mo dun sa tapos ngayon isishare mo yung Kristo. Sino maniniwala sa'yo? Sinungaling. Kaya mag-iingat po kayo.
Mag-ingat tayo. Baka nagawa na natin yan. Or ginagawa natin patuloy yan. Kapatid, when you devoted yourself at sinabi mo, Lord, sabi ng verse, susundan ko ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto me. Lord, basta hindi kita inuna, paghirapin mo ang buhay ko nang maalala kita. Kapatid, we need revival. We need revival. Binanggit din po rito, sabi niya, when we would rather watch TV and read secular books and magazine than read the Bible. Subukan nga po natin. Anong araw ngayon? Biyernes. Sino po rito yung araw-araw binasa niya ang kanyang Bible? Kahit 1 verse lang, 2 verses, 3 verses. Mula Lunes hanggang kanina. Pakitas niya kumain. Araw-araw, walang putol. Pakitas niya kumain. O, kita nyo? Tama yung sinasabi ko, di ba? Kailangan natin ng revival. Kailangan nagtaas ng kamay. At least, totoo po tayo. Di ba? May pag-asa pa. Magagamot pa yan. Susunod, when we have little or no desire for prayer. Baka naman kapatid, ang prayer mo, ganito na lang. Lord, thank you for this food in Jesus' name. Amen. Panginoon, salamat po sa pagkain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalawa na yun, ha? Isa na lang. Ano yun sa iyo pa? Ano? Delikado po yun. Because those are not prayers. Those are thanksgiving. Iba ang prayer sa thanksgiving. Tanda mo na yan. The next natin dito is, we would rather make money than give money. Naku kapatid, kahit saan church ako magpunta, sabi ko, mga kapatid na minamahal, bakit maraming Kristiyanong naghihirap? Kasalanan nila and they deserve it. Ano bakit? Madamot eh. Ano sila? Ano yung naimot, pero meron palang mas malupit dun. Nakirmit. At delikado yun. Makikita natin kung ang isang anak ng Diyos ay talagang kumikilos sa Espiritu sa pamagitan ng kanyang kaluwagan. Kaya mo bang magbigay? No? Minsan sabi natin, mahal ko si Pastor. Talagang mahal mo si Pastor? Subukan nga. Dinala mo na ba siya sa McDonald's? Dinala mo na sa Jollibee? Baka ikaw pa nag-aantay ng ilibre ng Pastor. Kaya hindi po kayo asenso at ang gawin niyo. Whenever you cease to bless, kahit ano yan, ministeryo, lingkod ng Diyos, or what, delikado po yan. Because when you held back, ano man yung pinipilit mong hawakan, yun na lang ang resources mo, hindi na madadagdagan yan. Because in giving, we receive. Kailangan din natin ang revival dyan. Kaya po, sabi nga, baka mas interested ka gumawa ng pera kaysa magbigay ng pera. Kami po, ang testimony namin, my wife worked for 4 years sa Florence, Italy. Dahil legal pong pasok niya doon, pinitisyon niya ako. As soon as I reached the place on the 4th month, we decided na kami po ay uuwi sa Pilipinas because nandirito po ang tawag ng Diyos sa amin. Umuwi kami sa Pilipinas, pero bago kami umuwi, ang nakakatuwa po ganito, we went back home with nothing. Last na sweldo niya, pinambayad namin ang airline ticket. Ang problema, mula airport, di kami makakauwi. But, in-stretch namin ang aming faith. Pero mo, mula airport, sinundo kami ng luxury car, binigyan pa kami ng party sa Manila bago kami nakauwi ng Tarlac. And since then, hanggang ngayon, 2005 hanggang ngayon, the Lord keeps on blessing us. Wala akong hawak na simbahan. Sabi nga, by the grace and to the glory of my God, sabi ko nga, I can boast. At sinasabi ko, wala akong hawak na simbahan, but my God is a faithful God. Yes. Niregaluhan ako ng sala set na Nara worth 40,000. Binigyan ako ng laptop na worth mahigit 100,000. Binigyan kami ng DLP, yung ginagamit namin yan. Yun po yung nagkakahalaga ng less than halos 90 plus thousand. Wala akong pera. Sabi nung nagbigay, the Lord talked to me. Dr. Lyco, sabi niya, bigyan kita, pero wala akong pera. Sabi niya, benta mo to. Bigyan niya ako ng isang diamond ring worth 100,000. Sabi niya, benta niyo po, bilhin niyo ng DLP. Ayun, nakabili ng DLP. Sumobra pa siya, may pamilya na.
The Lord gives on blessing us. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. At minamahal. Now, ito po, alam ba ninyo itong aming pan-order? Bago po yan. Dito kauna-unahan na gamit. Sa dati ko niyang people sa Canada, sabi niya, Pastor, sabi niya, ano bang kulang sa gadget mo? Sabi ko, yun po. May mic na ako, lahat. Sabi ko, kumpleto na. Sabi niya, meron ka na recorder? Wala pa. Pray ka. After nag-chat kami, bumili na siya. Right there, pinadala niya. On the third day, nasa akin na. God is faithful. Kaya dito po, alam niyo, pagtiwala natin ng Diyos, that is real. Pag ako dadalaw po sa mga conferences, alam ni Pastor yan, may dala ako mga damit. I gather yung aking mga Bible study. Sabi ko, may pupunta ako, mga mahirap na, no? Okay lang, may went to Isabela. May dala po ako mga damit. Pag wala, damit ko. Isa, umuwi nga ako, sabi ko, Miss, nasa yung mga damit mo? Lahat na pinamigay ko, yung brief, walang may gusto eh. Alam nyo, after na-dispose ko yun, alam ko, sunod nagbibigay sa akin ng long sleeve, tsaka mga, may pangalan. Okay, pero mo, pinabigay mo mga ox-ox. Pinalitan ng original. Yung ox-ox, yun po yung UK. Yung mo, pamigay mo yung mga UK, papalitan ng original. No? Okay yun. Kaya kapatid, ha? Kailangan po natin revival. Tanin ko po kayo, nakakatupad ka ba sa tithing ng Panginoon? Kung hindi, kailangan na revival. Sumpa ka hanggang ngayon, kailangan na revival. Pag hindi nalis sa sumpa, problema mo yan. Kaya kailangan, palitan po natin. Next po natin dito, when we know truth in our heads that we are not, sabi nga niya, practicing in our lives. Meron tayong alam ng mga katuhanan, pero hindi naman natin ginagawa. Ano po sabi ng aklat na Santiago? Para siya nagsalamin, nakita niya yung dumi sa mukha, hindi naman niya nilinis, umalis lang siya. Ano mangyayari sa kanya? Pag nakita ng iba, tatawanan siya. Ganun po nangyayari sa atin. When we do not tremble at the word of God, kumusta po yung epekto ng salita ng Diyos when we read? Kung bagas ano, are we being pricked in our reins? Tayo po ba nasasaktan pa ng salita ng Diyos? Alam niyo, maganda rin yung minsan, nagikinig ka dyan, nagsalita si Pastor, tapos nagdamdam ka, ako yata yung pinatamaan ni Pastor. Kapatid, biro mo, pasalamat ka. Sa dami niyo, gumawa ng mensahe si Pastor para sa'yo lang, abay, di ka halaga mo, labs na labs ka niya. Di ba? At ngayon, ininda mo, tinamaan ka. Anong ibig sabihin? Nakakaramdam ka pa. Ang masakit kung di ka na nakakaramdam. Wala nang pag-asang i-revive yan, patay na yan. So kapag nakakaramdam ka pa, baka okay pa yan. Kaya kapag tinamaan ka ng Pastor, tumayo ka pagkatapos. Kamayan mo si Pastor, Pastor, salamat. Salamat sa paalala. Salamat, concern ka para sa akin. 100 kami nagsimba, ako lang tinatamaan mo. Salamat, Pastor. Lam na talaga ako. Huwag ka magpaktol because whenever we grumble, we pout, we complain sa lingkod ng Diyos, bibigat ang kamay ng Diyos sa atin. Kayo rin. No? So let us rejoice sa word of God. Yan yun po ay, now dito, hindi ka pwedeng tumanggap ng spiritual revival liban sa personal mo na isin ito. You must decide. Halimbawa, kailangan ng spiritual revival kapag nakakikita o nadarama ang mga sumusunod. Nawawala ang pag-ibig sa magkakapatid, mayroong pagkampi-kampi, inggitan, masamang pita, masamang mga pananalita, kapuotan, kapaitan, kawalan ng simpatiya sa panalangin, ng salita ng Diyos, pagsamba, etc. Pag nandito na daw, kailangan na revival. Practical na indikasyon na kailangan po revival. Number 1, paano natin malalaman na sa isang iglesia, kailangan na revival? Una, ang dumadalo ba sa pulong panalangin ay mas mababa pa sa kalahati ng kabuuan ng bilang ng miyembro? Ilan pong miyembro nyo? Kung ang miyembro nyo 100 at ang nagpe-prayer meeting walang 50, kailangan na revival. Bakit? Malapit na mamatay simbahan. Ano bakit? Yung mga hindi dumadalo yun, mandadamay yun. At alam niyo, yung mga dumadalo, may ingit yun. Bakit siya? Hindi man masyadong dumadalo, parang okay lang. Subukan ko nga. Diba? Makakahawa ka pa. At sabi ng Biblia, malaking pananagutan mo sa Diyos. Dahil ikaw ay naging katindisuran. Pangalawa, mas mababa pa ba sa 70% ng mga kaanib ang nagbabalik ng kapo? Ang standard daw po, 70%.
So kung 100 ang miyembro, 70 nag-iikapo, okay lang. Yung 30, madaling turuan yan eh. Ang masakit kung 30 ang nag-iikapo, 70 hindi, pag nanghawa yung 70, abunado pa tayo. Now, ano po ibig sabihin? Problema po, pagka gano'n. Kasi yung 30, binabalikat nila ang responsibilidad ng 70. Ano? Kung nag-aaral ka ng economics, tinawag nila dito, the Pareto Principle. The 30 people are carrying the 70 people workload. Anong mangyayari in the end? Mapapagod yung 30, susuko yung 30. Now, pangatlo, dumarating ba ang mga kaanib sa araw ng pagsamba ng tama sa oras at may kasiglahan? Tanayin nga po natin ang sarili natin. Anong oras sa service, Pastor? Pagkasabi? Ano oras po? Alas 7. Ayan. Dumarating po ba tayo ng 5 to 7? Mas magandang oras na yan. Or 1 minute to 7. O baka naman dumarating ka 7:30 na. O quarter to 8. Indikasyon yan, may problema ka. Huwag mo sasabihin na kasi ka naman, ang dami pa yung mga bata, nais ko pa. Kapatid, magising ka ng maaga. Hindi mo natatapos ang trabaho sa bahay. Imposible. Matagal na pandarayan na ng demonyo sa akin yan. Alam mo bakit? Nung bang ang Diyos ginawa niyang 7 araw ang isang linggo, nagkamali siya. Bakit di niya ginawang siyam? Dahil maraming labahin. Kaya every time sabihin mong kulang ang araw, sinisisi mo yung Diyos mo, kaya nagkakasala ka. God is perfect. Nung sinabi niyang 7, that makes 1 week. That's it. Pangapat, kapag, sabi niya, may magaganap na okasyon sa simbahan, ang mga karamihan sa kaanib ba'y natutuwang magtutulong-tulong sa gawain? May mga iba, pag-anniversary lang sila miyembro. Ano? Ang tawag natin sa kanila, occasional member. Umuwi ng araw ng patay, umuwi ng Pasko, umuwi ng fiesta, anniversary, yan lang. Liban doon, wala na. Hindi na sila umuwi. Pag umuwi pa, kala mo sino. Gusto may posisyon pa. Gusto niya, committee siya ng mga committee. Pangatlo, papaano tatanggap ng spiritual revival? I want to close sa bahagi po ito. Papaano po tatanggap ng spiritual revival? Nakita natin anong revival? Nakita natin sinong nangangailangan ng revival? Ngayon po, pag-aralan natin, paano tatanggap ng spiritual revival? Dito po, makikita po natin na isang passage sa 2 Chronicles, chapter 7, verse, okay, 7:14. Sabi ng verse, ngunit sa sandaling ang bayang ito ay na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Isang senyalis po na kailangan mo revival, nawawala ang kapayapaan mo sa buhay. Kaya po, dahil sa mga ito, mapapansin po ninyo, ano daw ang dapat natin gawin? Number 1, humble themselves. Ang tao na mahirap gamutin ay yung taong ayaw aminin na meron siyang sakit. Tama mo ba? Kumusta ka na? Okay lang. Yung pala, okay. Dahil susunod, di lamang magpakumbaba, pray, manalangin. Seek my face, hanapin ang mukha ng Diyos. Hanapin po natin yung pagkakataon na noon, talagang pag nagsamba tayo, nakakatagpo natin ng Diyos. Nadarama natin ang presensya ng Diyos. Kapatid na minamahal, if you are a performer on the altar of the Lord, remember this, activity is not a substitute to spirituality. Kahit marami kang function sa church, kung hindi ka na nag-enjoy sa ginagawa mo, problema yan. Kung ako sa'yo, titigil muna ako. At tatagpuin ko Diyos. Kasi pinakamahirap, sabi po ng Song of Solomon, the garden of others have I watered, but my own garden have I neglected. Sumigla ang pananim ng kanyang mga kapitbahay dahil tulong siya ng tulong sa pagdidilig. Pag uwi niya, patay na lahat ang mga tanim niya. Ingat po tayo. Turn from their wicked ways.
When we seek the face of God at meron siya sinabi sa atin na kailangan natin iwasto po natin. Iwasto natin. We must turn from our wicked ways. Ano po ang resulta kapag nandiyan ang revival? Number one, God will hear your prayers. Papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Baka naman minsan pinapanalangin tayo, 5 taon, 10 taon na, hindi pa sinasagot. Aba, i-check mo yung prayer mo. Baka naman imposible yung prayer mo, di ba? Ang prayer mo ba naman, ikaw sana maging presidente ng Pilipinas? Ay, medyo maghunos-dili ka, kapatid. Mag-barangay captain ka muna. So, yun po nananalangin ka, ako po, sabi niya, Dok, alam niyo naman po, pag-ibig ko sa misyon talagang, kahit wala akong pera, kahit pagod, kahit wala na akong tulog, basta misyon yan, pupunta po ako. Pero meron po akong pinag-pray, hindi po sinasagot ng Diyos. Ano ba prayer mo? Helicopter po. Sino mag-drive? Saan mo ipapark? Sa bubong. Hindi nakasabit-sabit ka sa mga antena. Diba? Ngayon nga lang, tricycle pa lang sa'yo, maangal ka na sa gasolina. Helicopter pa! Abay, suntok sa buwan yan. So dito po, God will hear our prayers. Pangalawa, God will forgive your sins. Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. The Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sabi ng Psalm 66:18. Kung meron akong tinatagong kasalanan sa aming puso, hindi ako diringgin ni Yahweh. Pero kung ito'y lalapit natin sa Diyos, pagsisiyam po natin, magpapakumbaba tayo, then God will forgive your sins. Pangatlo, panghuli, God will heal and strengthen our lives. Ang Diyos, siya pong magpapagaling sa atin. Siya pong magpapalakas sa ating buhay. Pasinin po ninyo ito, mga minamahal. Nasubukan niyo minsan natin, tinignan niyo yung pamilya niyo, bakit ang sakit sa amin, paikot-ikot na lang? Bakit ang problema sa amin, paikot-ikot na lang? Bakit nangyayari sa amin ito, Purga? Noon siya, tapos ito, nung nawala sa amin, kamag-anak naman namin, tapos balik na naman sa amin. Parang kwentong walang katapusan. Kapatid, baka may sumpa. Baka may sumpa sa pamilya niyo. At baka kaya pumasok yung sumpa niyo sa pamilya mo dahil sa'yo. Kapatid, when you rebel against your God, pag tinalikuran mo ang Diyos na yan, pag di ka sumunod sa mga pinangako mo diyan, you are inviting curse or curses sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya kailangan mo ng revival. Upang ang bigat ng kamay ng Diyos na nasa inyo, kaya hindi kayo makabangon, aalisin ng Diyos. Aalisin ng Diyos. And you will begin to rise as a victorious Christian. Pero first and foremost, kailangan mo ng revival. Kumusta ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kumusta ang panalangin? Kumusta ang pagsamba? Kumusta ang pagdadala ng kaluluwa? Kumusta ang pagbabantay mo sa iyong buhay? Na ikaw ay maging iwaran na kailangan tularan ng mga anak ng Diyos na nasa iglesia. Pwede ka bang tumayo at sabihin mo, gayahin niyo ako! Na wala kang takot, baka meron isang tatayo at sumbatan ka niya sa buhay mo. Pag wala, nasa iyo Diyos. Pero sa gabing ito, mga minamahal, ang revival ay napakalaga. We can only be blessed by the Lord when we are revived. We can only find peace with God when we are revived. We can only influence others positively when we are revived. Ang tanong ko po ngayong gabi, revive ka ba? O kailangan mo rin ng revival? Welcome in His place. Let us worship the Lord. In His place. Welcome in His place. Oh,
every yoke. Ano man ang pamatok na nilagay ng kaaway sa buhay, sa pamilya ng bawat isa sa atin, durugin po natin ngayong gabi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Let us receive the anointing from on high. Kausapin niyo ang Diyos, Panginoon, mula ngayon.